Chico, Calbi. Breakfast na. We're going today. We're going to see places. Good morning. Sorry, what did you say, Chico? 5 more minutes? Wake up na. 5 more minutes. Dali na. Breakfast na. There's egg on the table. Come na. Chico, go first. Dali. So bright. So bright. Okay. Good morning, Baguio! Good morning, tita. From Denmark. Ayan. At ito na po ang aming day 2 dito sa Baguio City. Mag-outfit check tayo sa mga first time dito sa Mala, Japan ng Pilipinas. So mag-outfit check tayo. Dito tayo magsimula kay Mayumi, the birthday girl. There. Outfit check. Ibaba mo naman siya para makatayo siya. Okay. Oh, outfit check. Outfit check. Shoes from KCC. Socks from KCC. Damit uy, ganda ng damit Pre-love. And headband from KCC. Suki kami ng KCC guys eh. Oh. Oh, kapatid ko naman, outfit check, go. Balik ba outfit? Walang na yun. Balik ba yan outfit? Oh, Miss Giselle, outfit check. Damit from? Mayumi. Okay, scarf from? Mayumi. Isang ikot naman dyan. Oh. Okay, outfit check kay Calvi. Clothes from Paw Patrol. Chico, outfit check. Clothes from? Shopee. Oh. Shopee. Oh. Shopee. Shopee. Clothes from Shopee daw. And mama ko, ayan si mama ko. Mama, outfit check. Of course, from Madam Tinggi. Wow, ganda ng outfit ng nanay ko. From Okay. Parang didiretso na yata to si mama sa Australia Isang ikot naman dyan. Wow, ganda. Po. I don't like it. I'm sorry. Auntie ko, oh, ang ganda. Akin na yan ha, kasya sa akin yan. Gusto ko yan. Outfit check from? From Okay. Okay yan? No, atik ba? Hindi yan okay. From Okay. How about this? The dress? MGM. MGM. Ganda. MGM Mall yan? MGM Mall. Ganda. Ang ganda to. Gusto ko yan. Ito, outfit check, Madam 10 Gibbs. Open. Day 2 in Baguio. In Baguio. Ayan, sweater from Korea. Wow, talagang sa Korea niyan bumili, guys. Kasi malamig talaga legit dito sa Baguio. Ang ganda. Ayan, nakaano lang ako leggings sa super lamig. Okay, ako naman last. Hawakan nyo naman para ma-feel ko yung sarili ko sa vlog ko. Ayan, outfit check from Mayumi Thailand Closet, Airport, Co-ords. Yes. In black, in long sleeve, in long pants. And by shoes, yan yung shoes ka guys. Lapitan niyo yung shoes ko, dali. Ganyan na po siya. Ganyan na. Yan yung shoes ko. Pero, hoy, wag niyo ako sponsoran. Gusto ko tong sapatos na to. Etong sapatos na to guys, nabili ko to sa UK, magdadalawang taon na. Gusto ko siyang ginagamit kasi it humbles Kasi me talaga. binigay siya yun ni Hassan. Uy! No, it humbles me a lot. Every time I use this, yung mga gamit ko na matagal na, tapos sira na pero nagagamit pa, it reminds me na I'm okay. Wala akong pressure sa mundo. Wala akong pressure sa sinasabi ng iba regarding how I look. Ayun. So, ayan. And then my favorite socks from Thailand. Isa to sa binili ko nung pumunta kami dun kay Kahil. Ganyan yung sapatos ko guys, oh. Pero nag-enjoy ako sa paggamit ko nito. At hindi po talaga ako masyadong naglalaban ng shoes. Kaya medyo madumi po yan. So, yun lang. And, day 2 kami ngayon. We are going to have our Baguio City tour. Ang dami naming pupuntahan pero I believe medyo magkakalapit lang siya. And I'm so sad kasi si Auntie Christine po ay hindi makakasama ngayon sa aming pagpasyal dahil medyo nahihilo pa daw siya galing sa experience sa Cannon Road kahapon. So nag-inom na lang si Auntie ng gamot and then nag-iwan kami ng food niya. And nagtanong ako kung gusto niya sumama. Pero sabi niya gusto niya daw muna magpahinga at matulog. So hayaan natin si Auntie kasi kapag mga ganito na mga moment, ang pagkakakilala ko kay Auntie guys, I have to give her space. Huwag nating ipilit, okay? Kasi lalo na dito sa Baguio City, mamaya baka masyadong madaming stop yung van at mas mahilo pa siya ng bongga. So let's give her that space.
Inshallah, maging okay siya mamayang hapon para ma-enjoy natin yung Burnham Park together. Maging okay siya bukas for birthday ni Mayumi and sa mga susunod pang araw natin dito sa Baguio. Anyway, we'll see you guys on today's episode. Wow, guys, tingnan nyo yan. Ito yung unique na makikita natin dito sa Baguio talaga. Ganyan yung klase ng kanilang mga bahay. And ano yan, residence? Opo, mga residence. Galing nga. So yung daan talaga is Lower quality. Barangay lower quality. Upper Rock Quarry Barangay. Paakyat na tayo ngayon. Galing, ang galing. Good morning guys! Ayan, nakaalis na tayo. And nasa area na tayo ng Upper Rock Quarry dito sa Baguio City. And the first thing we're going to visit right now is ang Diplomat Hotel, which has a lot of story behind the name. So, titingnan natin mamaya ang ating makikita. Pwede ba magpalipad ng drone dyan? Feeling ko pwede po, ma'am. Feeling mo lang. Paano pag kinuha yung drone natin? Pero Pwede tayong mag-ask ng permission. Okay. So, nagbukas lang ako ng bintana dahil nga malamig. So, yung mga taga Baguio dyan, gising-gising! Gising-gising na ngayong, Martes na ba? Miyerkules? Miyerkules. So, basically, yung tour natin ngayong araw ay talagang syudad lang po ng Baguio. Meron akong nakita nga pala kahapon ng mga subscribers natin at viewers, mga bagong kaibigan natin sa Baguio Palengke. Hello po sa inyo. At sa lahat po ng mga makikita natin today. Ayan, sana magkita-kits tayo dito sa Baguio City. Medyo tight yung ating schedule. At yung lunch namin ngayon ay titikman natin yung isa sa kanilang popular na kinakainan, ang Good Taste. Kapag ka nagre-research ako dati about sa saan tayo dapat kumain pag nasa Baguio, lumalabas talaga yung Good Taste. So titingnan natin guys kung yung kanyang pangalan ba ay bibigyan niya ng hustisya yung pagkain. Syempre yung presyohan na din. Baka mamaya Good Taste tapos pag uwi natin guys, pamasahin na lang tira. Anyway, I'll see you guys on today's episode. parang napabayaan ng owner. Ayan na guys, papasok na tayo ngayon dito. Oh my gosh, look at that. Papasok na tayo ngayon dito sa Diplomat Hotel. Oh my gosh, bakit ako kinakabahan? Hello sir, 10 sila sir. Ayun sir. One lang. Mommy also want one, okay? Hindi, nakiss na mama. You're gonna feel better na, okay? You know, this hotel is the most haunted hotel, you see? Look, they said there's a lot of ghosts there. That's why we cannot go in the night. We have to go in the morning. Later, you will choose your ice cream. You will get one for your brother too. Huh? Okay. Ayun na. Pie-cut parts. You see, anak, look. Okay guys, ayan, andito na tayo ngayon. Ito yung isa dito sa Baguio na lagi nating nababasa, no? Ito yung Diplomat Hotel. And guess what? Reading about this place, ito pala ang most haunted hotel dito sa Pilipinas. Most haunted lang naman. Tingnan nyo guys. Sabi nila, ang dami niyang facts, pero hindi ko matandaan lahat. Yung natandaan ko lang, ito yung pinaka-haunted. At kapag kagabi daw, marami ka ditong maririnig na mga weird noises, mga iyakan, may mga moan. Then merong mga pugot na ulo ng mga sundalo at saka mga madre. Sobrang interesting, no?
Kahit nga daytime kami, andito kami ngayon, alas 9 pa lang ng umaga, pero napaka-creepy na ng kanyang vibe. Tara, ikutin natin ng konti yung place. Grabe, no? Imagine having the natural disasters na dumaan ng gaano katagal. Pero tingnan nyo naman, buong-buo pa yung building. Guys, naninindig po yung balahibo ko, alas 9 pa lang ng umaga, looking at it. Scary? Are you scared? Are you scared? Because it's scary. You want to go inside? No. Even me, I don't want to go inside. Why did they put like I want to go inside. I want to try. Akin na parts. Gusto mo mag-drone? Magpaalam kung pwede mag-drone? Pasunan ng mga Dominicano sa Dominican Hills sa Baguio, 1913 to 1915. Ginawang paaralan. School pala ito. Nagsilbing kanlungan ng mga pamilya at paring Dominicano noong panahong Hapon. Ginamit ng mga Hapon bilang huling tanggulan. Noong 1945, binomba ng mga sundalong Amerikano. Noong 1945, ipinaayos ulit ito noong 1945 to 1947 at tinawag itong Diplomat Hotel from 1973 to 1987. Inilipat ang pagmamay-ari sa lungsod ng Baguio noong 2005. Imagine! Grabe! Ginawa pa pala to nung 1913 to 1915. Sobrang tagal na. But we're going to look together. Tara. Are you scared? Yeah. Come. But I know it's scary, no? Yan, oh. Very old na building na, oh. You look at the... I think it's not very scary because it's daytime. But in the night, if we are here, it will be very scary. Mommy, what happened to the shower? It's broken. They said that they did not fix it now. It became like a place for people to just see and take photos. And nobody comes here in the night. You want to sleep here in the night? No. We put up a tent. No. And from here, from the Diplomat Hotel, you can almost see yung view ng Baguio City. Let's move on that side, guys, para makita natin. Pero, op, there you can step there. Anak, pag nahulog ka dyan, patay. Mommy. Mommy, Nasaan si Chico? why did they die from up there? Because they don't want people to see? No, yeah. There's a bomb. Asa si Chico Langga? There's a bomb? Tingnan natin dito na side. Can't see the bomb. When you bomb a place, people there, they could die or get hurt. Oh, look at the Baguio City. Oh, stand up. Wow, look at the city, anak. You look the city. Whoa. Ayan, guys. From here, kitang-kita mo talaga yung settings ng city. And tingnan nyo, abot pa pala hanggang doon. So, yung mga bahay talaga mismong nasa ano na siya. Parang nasa bundok na. Tingnan nyo, guys. Ganun siya kapuno. Tingnan nyo. Where's my school? Punong-puno talaga siya. Oh. Mom, I saw a car. Dito din sa kabilang gilid. Wait. McDo! Macdo. McDo! Oh, kitang-kita mo pa rin yung Macdo. Mommy, come on, see. Okay guys, nandito na tayo. Nandito na tayo ngayon sa Mirador Viewpoint. So, etong Mirador Viewpoint, isa din siya talaga sa dinadaan. What are you doing? That's not nice. That's not nice. That's my boundary. Stop. Stop. Okay, yeah, you can touch my hair. Dito tayo ngayon sa Mirador Viewpoint. So, isa to sa talagang pinupuntahan kapag pumupunta ng Baguio dahil well-known siya for looking at Baguio, the biggest part of Baguio from the top. So, as you can see, guys, ganyan siya. Ayan. So, magkakalapit talaga lahat, no? Residences pala yung mga yan.
Yun siguro, that explains bakit bakit hindi ganun kalapad yung mga road dito sa Baguio. Kasi kulang talaga sila ng space. Hindi ko naman masabi kung overpopulated siya. Pero dito sa baba, guys, pwede pang pumasok. Ayan sa baba. Pwede pang pumasok dyan. Kailangan lang magbayad ng entrance fee. Kasi isa sa ginagawa is yung pag-picture dun sa may bell. Ayan. As you can see, merong mga tao ngayon na nagpapapicture. I'm not very sure kung bababa pa kami kasi lahat naman ng view makikita na from up here. And the entrance fee, I believe, is nasa 100 pesos kada tao. So kapag 10 kayo, nasa 1,000 yun. So kung if you feel like you don't have to go down there, pwede naman. I think we don't have to, anak, kasi we are just going to be here for a short period lang naman ng oras. And the key thing is to enjoy the view and to really try to take it all in. Kasi hindi mo naman makikita yan basta-basta sa ibang places. Oh, ayan guys, ang aking nanay. Sarap na sarap siya sa view ng Baguio, oh. Kapatid ko, si Madam Ten Gives at saka si Boss Jerry nanonood din. Sayang namimiss ni Auntie etong ating activity ngayon, pero talagang sa sobrang hilo ni Auntie guys, baka mas lalo siyang mahilo. Dito tayo. Ayan ang Auntie ko, oh. Nakapapicture ka na? The house is not Ano, maganda ba ang Baguio, Auntie? Super. Maganda, diba? Ano lang, relax lang, no? Doon sa TV lang ito makikita ngayon. Nakikita ko na. Salamat tayo sa sponsor, no? Salamat sa sponsor. Sa sponsor namin from Denmark, maraming salamat po. Ayan si Madam Ten Gives. Ano masasabi mo sa Mirador? First time ko nakapunta dito. Sa second time around ko, first time ko nakita. Kailan yung last mo punta ng Baguio? Parang it's been 8 years. 8 years? Pero hindi mo napuntahan to? Hindi napunta dito na side. Pero nakita mo, alam mo yung view ng Baguio na talagang pabundok yung mga bahay? Yes, na-remember ko talaga na ganito talaga yung mga bundok at natirahan na talaga ng mga tao. Kasi punong-puno talaga. Ano yung fun fact mo for us, for Baguio? Kasi kalawang visit mo na to. Doon sa outfit nila, yung igorot na ka. Yun yung best experience mo na dapat itry. Dapat talaga itry pag nandito ka na, suotin mo na talaga yung igorot national outfit. Alam nyo to si Madam Ten Gives guys, kakalabas pa lang namin ng bahay, pagkain na agad yung gusto niyang tikman. Yes, ganyan siya. Chocolate de Baterol. Bukas yon sa birthday ni Mayumi, abangan ninyo. Prititit! Prititit! Ayan, Boss Jerry, goods! Oh, si Mayor Jerry, oh. Then, si Chico tsaka si Calby. Ayan sila, guys. Si Miss Giselle. Saan si Mayumi? Okay, tapos na silang mag-view. Mahulog ka, anak. Wow. Ano yan? Due date na ba? Aalis o hindi aalis? Release kita yun siya. Iniwan ka ni daddy mo. Tayo sa two different places guys, Diplomat Hotel at Mirador. So far so good, nag-enjoy naman kami. Yes po. the strawberry. Mamaya pa, you have to be patient, okay? Excited sila sa strawberry experience. Maganda kasi talaga yung merong mga activity na family friendly. Pero again guys, I tried na magpalipad sana ng drone sa Diplomat Hotel at dito sa Mirador kasi ang gandang tingnan yan for drone shots, and I really wanted to share those ones with you guys. Pero kailangan pala natin ng permit from the City Hall. So ang gagawin natin ngayon, before we continue the rest of our stops, dadaan tayo ng City Hall. Magtatanong ako kung ano yung process to get the permit for drone flying. Pag pinayagan tayo, goods. Pero pag hindi, wala tayong magagawa. Kailangan nating sundin yung mga local rules and regulations. Dahil pumili ka, hindi mo susundin at gusto mong magpalipad, or may posibilidad na kunin yung drone mo na utang pa, hindi pa bayad. So pili ka dun guys. Pero tingnan natin, let's cross our fingers once again. Let's na kami ng City Hall. I wanted to really ask about the permit para magamit ng drone.
positive or negative man, I wanted to do that para ma-share ko sa mga future travelers dyan na nagdadala ng drone, going or magdadala ng drone to Baguio. So, it's possible, yes, pwede kayong magpalipad. Pero, kailangan nyo po ng permit. At kailangan nyo talaga ng letter na allowed kayo magpalipad sa mga places dito sa Baguio. So, no, sinabi sa akin kanina na hindi naman siya madaming requirements, pero each and every place na pupuntahan nyo, kailangan nyo magpaalam sa mga offices nila. For me, it's quite complicated kasi kasama ko yung mga pamilya ko, mga anak ko. So, wala akong oras talaga for that. So, nag-decide ako guys na i-leave na lang yung part na yan. So, I do apologize if I cannot share with you a drone shot or a bird's eye view of our trip here in Baguio. I really wanted to, pero we have to abide by their rules and regulations. And ang gagawin natin ngayon is ground vlogging lang talaga tayo guys. Anyway, it's okay. I'm sure marami naman ding available na ganyang mga shots sa internet. Maybe the legal shots na kinuha na ng iba. But yeah, let's proceed to our next stop. Pupunta tayo sa Stone Kingdom. Basically, it's a man-made park to show the culture of Igorot. Excited kami for this one kasi nga alam naman natin, Baguio equals Igorot, Igorot equals Baguio. So, tara, let's go. Mom, I want mixed ice. Mixed ice cream daw pala, mixed. You want mixed ice cream? Isa, dalawa lang po yan. Magkano po? Magkano? 50 pesos ang isa? Okay, oh, you bell the, pahiram po ako nito. Okay, you bell. Mix po. Call for people to buy ice cream. Ice cream kayo. Say, Chico, ice cream. Ice cream kayo. Kalbi. oh, Kalbi daw be. Ice cream. Ice cream, mama, sorbet. Aha. Say, 50 pesos. Pesos. Call them like this. 50 pesos. Ice cream. Balik mo na yan. Yeah. So, andito tayo ngayon. Madam Tangil, saan tayo? Dito tayo ngayon sa Tamawan. And ito ay tungkol sa... Kita yung nasasayaw ng mga truck. Wow, excited yan! Isaya tayo. Pero bago ang lahat, pasayahin ko muna itong mga anak ko na mga moody. Ate, pakipush po ng ice cream kasi baka mahulog po. Ayan po, maraming salamat. Opo, bilang... Wow. Hingi ka ng 100. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Langga, kuha ka 100 kay kuya, ano mo. Ice cream yummy. Marami po bang pumunta ngayon? Ice cream good. Medyo po. Medyo. Anong pinakamalakas po na araw? Friday, Sabado, Linggo po. Okay. Shoutout na lang kayo dyan. Hi po, shoutout po sa Pangasinan, Bayanga. Yun. Guys. Opo, sa YouTube. Princess Yiga. Check nyo po. Opo, Princess. Then Y-I-G-A. So, dito da guys. Uy, sorbetes. Kahit Kalbi say sorbetes. Paano pa ako ng vlog niya? Lagay mo lang nga. Chico say sorbetes. Very good. Sarap ba? Masarap? Yeah. Thumbs up, be. Thumbs up. Be, patikim ako. Patikim si mama. Be. I want to tikim. Ito. Can I try? Ma'am, nakasulat ka po. Uy, sarap. Masarap. Thank you po. Okay, pasok na tayo sa Tamawan Village, guys. Let's go. Tara. Tayo, mama. Hanapin natin yung mga kaninunuan natin dito sa taas. Anong pangalan nito, ma? Tamawan, ma. Tamawan Village. Ayun, no? Ayun, no? May mga ano. Tamawan. Ayun, may nagatugtog. Yun. Ayan. So, dito meron tayong aakyatin. Konti lang naman siya, guys. Around 20 to 30 at 25 steps. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Hindi pala kaya. Ayan po kayo dyan. Oh, may nakaano, may nasasayaw. Wow. Come, Kalbi, sit here, anak.
Nagpe-perform sila ngayon ng mga cultural dances ng Igorot. Ayan guys, natapos na yung performance. This is also one of the best experience dito sa Baguio, which is the Tamawan Village, kung saan nakaka-witness talaga kayo ng cultural dances from the Igorot tribe. At ngayon, sila mama gusto nilang ma-experience yung pagsuot ng cultural costume, traditional costume. And tingnan nyo sila dyan. Ayan. So they can take some really nice photos. Wow, bagay! Labas ang top part. Ikaw lang ga, di naka. Sila lang naman. Okay. Sa headdress, ikaw lang ga, Buji. Tingnan yung papa, ha? Igorot na ka? And the rocks. Wow. Did it to mommy. Wow, look. Hello. Say hi there, Inda, say hi. I'm Igorot. Say. Go, you're not a god, chica. Ayan, oh, satisfied ang all, syempre. May sayawan pa, may pa-picture pa, may pahawak pa yung auntie ko, guys. Hindi pwede ano lang, auntie, picture, no touch. Maigo ko na rin mawan pa. So, hindi na tayo magtatagal dito. And good news, tinawagan ko si Auntie Christine. She's feeling a lot better. So, susunduin natin siya ngayon bago tayo mag-strawberry farm. Let's go. Auntie, okay na daw siya. Go. Okay, guys. So, magto-toilet muna tayo. Tara. Kasi napaka-ano niya, no? Napaka... parang native yung feel, yung vibe. Katulad dito, tingnan nyo dito. So, I believe... hindi naman siya nakalagay dyan, pero I believe this is like a traditional house for the Igorots. Sana I am not wrong. Let's go to the toilet part. Kahit yung toilet nila guys ha, in fairness. Uy, nag-donate ka na ga? Oo, tapos na. So, sa hulaan nyo saan dyan ang babae. Tsaka saan dito ang lalaki. Parang obvious naman, no? So, dito yung lalaki guys, gatan. Huwag nyo tingnan yung iba dyan. Ito naman yung lalaki, oh. Oh. And then, ito naman ang babae or bugan. Yan, ganun na. May natutunan tayo today. Bugan at gatan. Gatan pala, hindi gatan. Ano yun, mother? Nag-toilet ka na, dito ka sa bugan. Ikaw dito ka sa gatan. Gatan. Mom, come treasure. Treasure saan? Patingin. In the pool. In that water. Your hands are very cold. Your auntie said she wants to go now with us. We're going to pick her up. Hey guys! Wow, monster truck! Dito tayo, entrance is here. So, kami sana'y manananghalian sa Good Taste ngayon. Kaso out of way pala siya. So, bigla kaming nag-change dito sa Taste and Cups. Dahil meron pong nag-recommend sa atin na isang viewer na kung kami pupunta sa Strawberry Farm, which is perfect kasi papunta kami sa Strawberry Farm ngayon, pwede daw kaming mag-lunch dito. So, titingnan natin guys. Okay, tara. Chico. So they're like a dog. Hindi ko alam anong nangyari sa mga anak ko ngayong araw. Sobrang ano, times 5 yung pagka-clingy. So, tara.
Kain tayo ng pananghalian muna dahil gutom na po ang... Bilis na ng serving dito, napakabilis. 10 minutes lang andito na yung aming pagkain. So nag-order lang kami for lunch ng sinigang na tuna at salmon. Ito guys, sa mga in-order natin. So meron tayong sinigang na tuna, salmon, meron tayong stir-fried veggie na merong shrimp at meron tayong bacareta. So ito titikman talaga natin kasi itong bacareta ay well known dito sa Baguio. May mga kapatid ko, si Miss Giselle, si Mama, ay sabaw na lang ga. Ay sabaw na pizza. So ito yung best seller nila na pizza dito. This is cheesy pesto pizza, 18 slices. Tapos ganyan ang view, sana Pag nagutom pa kami dito, ewan ko na lang. Ayan o, wow! Very cheesy, very pesto-y. Pesto-y. Sige nga, ito na natin. Wow! Gutom yan. Woo! Cheesy! Minsan mas maganda kasi pag meron tayong review muna. So ito ay ang good, Taste and Cups pala na restaurant. So nag-order kami ng sinigang na tuna. Tikman natin to. Okay. Yun, perfect yun. Ang sarap. Titikman din natin gamitin natin itong maliit na plato na to. So, nung nagre-research ako guys tungkol sa Baguio, laging lumalabas sa YouTube at saka sa Reels yung bacareta. So, bacareta basically gawa sa baka. Pero nagtataka ako kung magkatulad ba ng lasa ng kaldereta. Ano siya, marami siyang sauce, parang merong cheese. Okay, ang meron siyang kamatis at saka pepper. Tikman natin. Gusto ko to. Para siyang spaghetti na baka. Parang may ganong lasa. Parang creamy at medyo matamis and cheesy. Alright, natikman ko na yung pinaka-bet nating ulam dito. Kakain na tayo guys. Try natin itong kanilang stir-fried na gulay. Try natin to. Kasi parang ang sarap niya din tingnan. Ayan. So, gulay lang siya na merong hipon. In fairness, masarap din. Gusto ko yung gulay kapag hindi siya overcooked. So, thumbs up tayo dito. And every order nila, yung price range is 500 to 600 pesos. Good for 4 people, pero marami kami. And nagkasya naman siya, so good. Kain lang tayo guys, and then we'll proceed to the strawberry farm.